Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupan lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayong natitipon sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno na pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pagpalain natin ang bawat isa, sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. Ano nga ba ang magandang sagot? Habang nagtuturo ang Panginoon, dinala sa kanya ang isang babae na nahuling nangangalunya. At ang parusa sa mga babaeng nahuling nangangalunya o adulterous ay death by stoning. Kamatayan po. Pero hindi sila elektrika, hindi lethal injection, kung hindi sa pamamagitan ng pagbabato. Babatuhin ka
at ikay unti-unting mamamatay. Iniharap sa Panginoon, sinumbong, ito po nahuli. At ang bawat nahuli po sa pangangalunya dapat mamatay sa pamamagitan ng pagbabato. Ano po ang masasabi ninyo nito? Ayan. Ano po ang masasabi ninyo rito? So nagkakagulo. Imagine ninyo, may nahuli, tapos nagsisigawan halimbawa, kinukundina yung babae, ayan, ano? E nandun pa yung mga taong tinuturuan ni Jesus. So imagine the commotion. Ano po? Maingay, magulo, bulungan, sigaw. Ayan. Ano ang sagot ng Panginoon? Ano ang sagot niya? Nung tinanong, ano masasabi niyo po rito? Ano naging sagot ng Panginoon? Sumulat. Sumulat daw siya. Sa lupa? Tama po? Ano daw yung sinulat? Ano nga ba yung sinulat ng Panginoon? Well, wala pong nasabi dito kung ano talaga ang sinulat. Ano? Ang akin lang haka-haka, baka sinulat ng Panginoon, presyo ng gravel. No? Presyo ng bato sa panahon ngayon. Mahal na yun eh. Ayan. Kaya nag-aalisan sila, mahal na pala yung bato. Ayan, ano. Sabi nung ilan, nakasulat daw mga pangalan ng mga pariseyo at sa katapat ng kanilang pangalan, yung iba't ibang mga kasalanan ng bawat isa. Kaya parang napahiya. Sabi ng mga ilan, katuwaan ba? Kaya sinabi ng Panginoon sa bandang huli, sabi niya, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang unang bumato sa babaeng ito na nahuling nagkakasala. Ano ang naging tugon ng mga tao? Ano ang naging reaksyon? Sila ay isa-isang binitawan ng mga bato at umalis. Nilisan ang lugar na iyon. Pero ang tanong ko pa rin po, ano ang sagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, sumulat siya sa lupa. Kung ano ang sinulat niya, siguro, pwedeng maghaka-haka lang tayo kasi walang nasasabi po eh kung ano ang sinulat. Siguro mayroong gustong sabihin ng ating banal na kasulatan kung bakit hindi sinabi kung ano yung sinulat ng Panginoon. Bakit? Ang gustong ipabatid sa atin ng nagsulat ng Ebanghelyo ay kung ano ba ang nangyayari kapag nagsusulat ka. Ano nga ba nangyari? Nung sumulat ang Panginoon, wala siyang sinabi. Ano ibig sabihin nun? Ang sagot ng Panginoon ay silence. Katahimikan. It doesn't matter kung ano nakasulat. What mattered was the silence. Yung katahimikan. Ang dami nagsusumbong. Nagpuputok ang kanilang mga butse. Sabi nga, galit na galit itong babaeng ito. Pero ang tugon ng Panginoon, sa gitna ng panunuya, pangiinsulto, pangkukondena, at pagsusubok sa Kanya, walang iba kung hindi silence. Katahimikan. Minsan po kasi, may mga lumalapit sa atin. Uy, alam mo, itong si ganito, chismosa yan eh. Pero, alam naman natin, may sarili ding dumi yan eh. May tinatago din yan eh. O may lumapit sa inyo, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ay, oo nga. Oo nga, naku. Ang hindi mo pa alam, eto pa kamo. Yan, di ba ganun tayo? Pag mga binubulong tayong mga intriga, no? Ganun, ano? Ano sagot natin? Ay, oo, tama ka. Alam mo, may punto kay eh. Ay, yung taong yan. Ganun yan eh. Tama yung obserbasyon mo. So, minsan ginagatungan pa natin. Nangiintriga na nga itong taong ito, nagkakalat na nga ng chismis,
tayo ginagatungan pa natin? Siguro sa maraming dahilan. Gusto nating tayo ay, tanggapin ng tao, we want acceptance, kaya sasangayon ka na lang, kesa ikaw pa ay madamay sa chismosang ito, sasamahan na lang kita. No? Minsan may ganun po tayo, no? Hindi na nga nagiging maayos yung galit, yung hindi pagkakasundo, lalo pang lumalala dahil ginagatungan natin. Tayo naman, kahit hindi tayo sigurado sa sinabi, oo na lang tayo. Tama ka, oo. Kahit hindi ka sigurado. Nakikisama ka siguro. O gusto mong magpagandang image. Gusto mong ipakita na alam mo, marami kang alam. Kaya ikaw, gatong, sang-ayon ka na lamang. Tama po? Ano resulta pag ganito? Ano resulta kapag nanggagatong na lamang tayo? Lalong lumalaki ang problema. Imbis na silang dalawa na lang ang mayroong hindi pagkakaintindihan, sumama ka pa. Sumakay ka pa. At hindi lang lalaki yan, magtatagal pa yan. Lalong lalaki ang damage, lalong masasaktan yung mga taong involved. Lalong lumalayo sa kalutasan ng problema. Ito ang minumungkahi ng Panginoon. Sa buhay at sa gulo at ingay ng mundo, minsan ang kailangan natin ay katahimikan. Wala tayong obligasyon. It is not our duty to agree or to disagree dun sa mga isinusumbong sa atin. Kung hindi ka sigurado, wala kang obligasyon na sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Ang kailangan mo lang minsan, manahimik ka. Tumahimik ka. To say nothing at all. Especially if you do not see and know the entire story. Kung yung kwento lang niya ang narinig mo at hindi mo narinig yung kwento ng isa, tumahimik ka na lang. Maaari yung pagtahimik mo, magigising yung nagsusumbong sa iyo o nagkakalat ng chismis. Sandali, ba't hindi siya sumasang-ayon sa akin? Ano ba itong ginagawa ko? Mali itong ginagawa ko. Tama po? Titigil na ako. Hindi naman pala sumasang-ayon sa akin eh. Ito ay makatutulong dun sa tao na aligaga, na alumpihit, stress, dahil sa kanyang kaisipan. Ikaw pa ang pwedeng maging paraan o dahilan para humupa ang galit ng tao. Silence. Katahimikan. Huwag tayong maging kasangkapan ng galit, hidwaan. Papasok na po ang Semana Santa. Ano ba dapat ang general atmosphere ng Holy Week? Dapat katahimikan. Di po ba? Papasok na po na sasariwain natin yung misteryong Pascual sa buhay ni Jesus. Sasariwain natin ang kanyang paghuli sa Kanya, ang pagpapahirap sa Kanya, ang pagkamatay niya at muli niyang pagkabuhay. Kakailangan natin manahimik. Tumahimik. Kailangan natin bigyan ng katahimikan para sa ating lugar, sa ating kapitbahayan. Just to be quiet and silent. To promote solemnity o reverence sa mga banal na araw. Tawagan natin, mahal na araw. Banal na araw. Katahimikan dapat ang general atmosphere. Hindi yung kumot bakasyon, lahat ng magkakapitbahay nandoon, lahat ng magkakamag-anak nakauwi sa isang compound. Saka tayo magpa-party. Saka tayo magpapatugtugan na kung ano-ano. Naging kasiyahan pa. Nagkaraoke kayo, nagbidyoke kayo. Parang hindi naman po yata ganon ang atmosphere. There is a place, a time for us to celebrate. There's a time for Christmas, ika nga. Pero pag Semana Santa, it's a time for us to just pause. Tigil muna. Tigil putukan. Tahimik lang tayo. Magnilay tayo.
Pag-isipan natin kung ano nangyayari sa atin. Tingnan natin kung paano natin nakikita ang sarili natin at kung paano ang Diyos nakikita tayo. Paano natin ipinapakita ang ating sarili sa harapan ng Diyos? Ano na nangyayari sa buhay ko? Ano yung kailangan kong idagdag sa buhay ko? Ano yung mga kakulangan ko? Ano yung dapat kong ihingi ng tawad sa Panginoon? Ano yung dapat kong baguhin? Nagpapasalamat ba ako sa Diyos? Sapat ba ang aking pagpapasalamat sa Kanya? Mga tanong na wala kang magagawa kundi tumahimik muna. Tumigil muna. Nung bata po ako, ang sabi nila, bago mag-Biyernes Santo, mag-alas 3 ng hapon, sa bahay po namin, bawal maligo. Patay ang Diyos. No? Pero, bawal nga maligo, pero mga may konting katuwaan yan eh. Pero medyo subdued. Pero pagkamatay ng Panginoon ng alas 3, saka kami mag-iingay hanggang Sabado. Patay na naman ng Diyos eh, okay na. Yan. Yun yung dating paniniwala. Pero alam niyo po ba, pagkasariwa natin ng kamatayan ng Panginoong Yesus, sa ikatlo ng hapon ng Biyernes Santo, hanggang Sabado, ito po dapat ang tahimik na panahon. Nakuha niyo po? Ito po dapat yung tahimik na panahon. Mas dapat palang manahimik dyan. Kasi yun ang pagbibigay, pagkilala sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Tahimik tayo. Kumbaga, para tayong mga guilty. Namatay ang Panginoon dahil sa kagagawa natin. Nag-alay siya ng kanyang sarili para sa kasalanan ko. Siya ay naisakdal para mamatay na dapat ay para sa akin dahil sa kasalanan ko. It should be a moment of quiet and silence. Mababasag lang ang katahimikan sa bisperas ng linggo ng pagkabuhay. Ito po yung Easter Vigil. Saturday night. Doon lang po mababasag ang katahimikan. Dahil sa sandaling iyon, sinasariwa na natin ang tagumpay ng Panginoon sa kamatayan. Kaya sa misa ng Easter Vigil, nandun ang sayawan, nandun ang kantahan. Muli tayo makakakanta uli ng luwalhati sa Diyos, papuri sa Diyos. Kakalembang ang mga kampana ng simbahan. Tatanggalin ang mga nakatakip sa mga banal na imahe. Dahil yun ay araw ng puling pagkabuhay, pagsasariwa ng tagumpay ni Jesus. Yun lang ang magbe-break doon. But that will only happen after a time of quiet and silence. Sana po makita natin ang kahalagahan ng katahimikan. Hindi kailangan lagi tayo nagsasalita at hindi kailangan lagi tayong may sasabihin. Sana makita po natin ang perfect timing to be quiet and to be silent. Sana makita natin na sa iba't ibang sandali ng buhay natin, sa iba't ibang sandali ng buong araw natin, meron talagang itinatalaga tayong sandali ng katahimikan. Na hindi tayo buong araw, buong magdamag, nag-iingay. Makita natin ang kapakinabangan, ang tulong, ang pagpapala na ating matatanggap kapag tayo ay may mga sandali ng katahimikan. Amen.